Magandang buhay! Sa video na ito ay tuturuan ko kayo kung paano mag-add at subtract ng rational algebraic expressions na may similar denominator. Simulan natin dito sa example number 1. So first step, i-rewrite lang natin itong 3x plus 2 and then idugtong natin itong plus 4 sa taas. And then sa baba naman, dahil pareha sila ng denominator, kakopy lang natin yung denominator na yan. And then combine lang natin yung similar terms. So meron tayo ditong 3x saka 4x. So pagdikitin lang natin 3x and 4x, and then ilagay natin yung plus 2 dito sa dulo. And then copy natin yung denominator, and then simply combine lang natin itong similar terms. So i-add lang natin yung 3x plus 4x. So 3 plus 4 is equal to 7, and then copy natin yung x. Idugtong natin itong plus 2, and then sa ilalim naman copy lang natin itong denominator na x plus 5. So ito na yung ating sagot sa example number 1. Dito naman tayo sa example number 2. So once again, i-rewrite lang natin itong 10x plus 2 and then idugtong natin itong minus 5x sa itaas. And then sa ilalim naman, dahil parehas yung denominator, i-copy na lang natin dito. And then next step, pagdikitin lang natin itong similar terms, yung 10x saka yung minus 5x. And then lagay natin sa dulo itong plus 2. Sa ilalim naman, copy lang natin yung denominator na x plus 4. And then, combine lang natin itong similar terms. So, subtract natin yung 10 minus 5. The answer is 5. And then, copy natin si x. Idugtong natin itong plus 2. And then, copy natin itong denominator na x plus 4 sa ilalim. At ito na yung ating sagot sa example number 2. Dito naman tayo sa example number 3. So, again, idugtong lang natin itong 3x plus 3. And then, sa ilalim naman ay kopyahin lang natin itong denominator na x plus 1. And then next step ay isimplify lang natin. Kuhanin natin yung GCF ng 3x plus 3. So ang GCF niya ay 3. Dahil 3 yung pwedeng i-divide kay 3x at kay 3. So divide lang natin 3x divided by 3. So lagay lang natin dito. 3x divided by 3 is equal to 1x or simply x. Dahil 3 divided by 3 is 1. So cancel na lang yan. Ang matitira ay x. And then, divide din natin itong 3 divided by 3. So, lagay lang natin 3 divided by 3 is equal to 1. And then, lagay natin dito. Unahin lang natin yung GCF na 3. Multiply dito sa nakuha natin which is x. And then, positive 1. So, lagay lang natin dito positive 1, close parenthesis. Sa ilalim naman, copy lang natin itong x plus 1. And as you can see, merong x plus 1 sa taas, meron ding x plus 1 sa baba. So, pwede nang i-cancel yan. Ang matitira na lang ay itong 3. At yan na yung ating sagot sa example number 3. Dito naman tayo sa example number 4. Again, i-rewrite lang natin ito. 2x minus 4, idugtong natin itong minus 3 sa taas. 2x minus 4 and then minus 3. Sa ilalim naman, kopyahin lang natin itong x plus 1. And then, simply combine lang natin yung similar terms. So, 2x, wala na tayong pwedeng idagdag or ibawas sa kanya. So, copy lang natin si 2x. And then, itong negative 4 and negative 3 pwedeng i-minus. So, negative 4 minus 3, the answer is negative 7. Sa ilalim naman ay kopyahin lang natin itong x plus 1. So, hindi naman na siya pwedeng i-simplify. Kaya, ito na yung ating sagot sa example number 4. Dito naman tayo sa example number 5. So once again, i-rewrite lang natin itong x squared minus 2x minus 7 and then idugtong natin itong plus 3x plus 1. So plus 3x plus 1. Sa ilalim ay kopyahin lang natin itong denominator which is x squared minus 9. And then combine lang natin yung similar terms. So itong x squared, wala namang ibang x squared dito. So copy lang natin yung x squared. And then, pagdikitin natin itong negative 2x at itong 3x, yung parehas na may x. And then, pagdikitin natin yung dalawang constant, which is negative 7, and then yung positive 1. Sa ilalim ay kopyahin lang natin itong x squared minus 9. And then, simplify lang natin yung mga similar terms. So, sa x squared, kopyahin lang natin yan. And then, itong dalawa ay parehas na may x, so pwede natin siyang i-add. Negative 2 plus 3, the answer is positive 1, and then copy si x. So, plus 1x or simply x na lang kasi meron ditong invisible na 1. And then, combine din natin itong dalawang constant. So, we have negative 7 plus 1, so the answer is negative 6. And then, sa ilalim ay x squared minus 9 ay kopyahin lang natin. And then, simplify lang natin. So, sa taas ay meron tayong general trinomial. So, all we have to do is to factor that trinomial. So, kuhanin natin yung factor ni negative 6 na kapag pinag-add, ang sagot ay 1.
So isulat lang muna natin dito yung mga factors ni negative 6. So pwede siyang 1 times negative 6, pwede ring negative 1 times 6. Pwede rin siyang 2 times negative 3 or negative 2 times 3. Again, yung factor ni negative 6, dapat pag pinag-plus ang sagot ay itong nasa gitna which is 1. So i-add natin. We have 1 plus negative 6, the answer is negative 5. Negative 1 plus 6, positive 5. 2 plus negative 3, negative 1. And negative 2 plus 3, positive 1. So again, ang number dito sa gitna ay invisible na 1 at ito yung factor na nakakuha ng 1. Kaya ito yung gagamitin natin. Dito sa ilalim ay maglagay na tayo agad ng dalawang open and close parenthesis. Lagay natin yung variable na involved which is x dito sa unahan at dito sa unahan ng pangalawa. And then idugtong natin itong minus 2. So lagay natin ditong minus 2. Yung isa naman ay positive 3. So lagay natin positive 3. Sa ilalim naman, kung mapapansin natin, meron tayo ditong difference of 2 squares. So, i-factor din natin yan. Kuhanin natin yung square root nitong x squared. So, lagay lang natin. Ang square root ng x squared ay x. Kuhanin din natin yung square root ng 9. So, lagay lang natin. Ang square root ng 9 ay 3. Sa ilalim, maglagay na tayo agad ng dalawang open and close parenthesis. And then, yung square root ng first term, which is x, lagay natin dito sa dalawang unahan. And then, ang factor ng difference of 2 squares ay sum and difference of 2 terms. So, lagay natin dito yung sum. Dito naman ay difference. And then, yung 3 na square root ng second term ay lagay natin dito. And lagay natin dito yung isa. So, again, kapag merong factor na present sa taas at sa baba, pwede nating i-cancel. So, as you can see, meron ditong x plus 3 sa taas. Meron ding x plus 3 sa baba. So, pwede na nating makancel yan. Sa taas, ang matitira ay x minus 2. Sa baba naman, ang matitira ay x minus 3 at ito na yung ating sagot sa example number 5. Dito naman tayo sa example number 6. Again, i-rewrite lang natin itong x squared plus 3x plus 2 and then idugtong natin itong minus 3x plus 3 dito. Minus 3x plus 3 and then kopyahin natin yung denominator which is x squared minus 2x plus 1. And the next step ay i-distribute lang natin itong minus na to dito. So, kopyahin lang natin itong x squared plus 3x. And then, since ito ay subtraction, lagi nating pinapalitan yung sign ng subtrahend. So, lahat ng sign dito ay mapapalitan. Yung positive 3x magiging negative 3x. And then, itong positive 3 ay magiging negative 3. Simply, dinistribute lang natin yung negative dyan sa dalawa at ganito yung kinalabasan. From parehas na positive, naging parehas na negative. Sa ilalim naman ay kopyahin lang natin itong denominator na trinomial. And then combine natin yung similar terms. Pagdikit-dikitin lang natin yung mga similar terms. So sa x squared, copy lang natin. Itong 3x at itong negative 3x ay pagdikitin natin dito. Isang positive 3x at isang negative 3x. Itong dalawang constant, positive 2, lagay natin dito. And then idugtong natin itong negative 3. Sa ilalim naman, kopyahin lang natin itong denominator. And then, simplify lang natin, combine natin yung similar terms. So, bring down lang natin itong x squared. And then, as you can see, meron ditong positive 3x and then negative 3x. So, kapag sinubtract yan, the answer is 0. So, pwede na nating i-cancel yan. And then, positive 2 minus 3, the answer is negative 1. Sa ilalim naman ay kopyahin lang natin itong x squared minus 2x plus 1 na denominator. And then last step ay isimplify lang natin ito para makuha na natin yung final answer. Kung titingnan natin yung taas, meron tayo ditong difference of 2 squares. So kuhanin natin yung square root ng ating first term which is x squared. Ang square root niya ay x. Kuhanin din natin yung square root ng second term which is 1. Ang square root niya ay 1. So maglagay na tayo ng dalawang open and close parenthesis dito sa ilalim. So again, ang factor ng difference of 2 squares ay sum and difference of 2 terms. So maglagay na tayo dito ng ating first term which is x. And then sum and difference, so isang sum at isang difference. At yung nakuha natin na square root ng second term which is 1, lagay natin dito sa dalawang dulo. Sa ilalim naman, this is a general trinomial. So, kuhanin natin yung factor ni 1 na kapag pinag-add, ang sagot ay negative 2. So, lagay lang natin dito. Ang factor ni 1 ay pwedeng 1 times 1. Pwede ring negative 1 times negative 1. So, kuhanin natin yung sum ng mga factors na yan. 1 plus 1 is equal to 2. Negative 1 plus negative 1 is equal to negative 2. So, kung titingnan natin, negative 2 yung number sa gitna nitong trinomial na to at ito yung negative 2. Ito yung dalawang factor na nakakuha nung sagot na negative 2 kaya ito yung gagamitin natin.
Sa ilalim, maglagay na tayo ng dalawang open and close parenthesis. And then, kopyahin natin yung variable which is x dito sa unang dalawa. Idugtong natin itong minus 1 dito. And then, yung pangalawa ay minus 1 din, lagay natin dito. Again, kapag meron tayong factor na present sa taas at sa baba, pwede na nating i-cancel. So, as you can see, meron tayong x minus 1, meron ding x minus 1 dito sa ilalim. So, pwede na nating i-cancel yan. Ang matitira na lang sa taas ay itong x plus 1. Sa ilalim naman ay itong x minus 1. So, ito na yung ating sagot sa example number 6. So, yun lang. Sana ay nakatulong sa inyo itong maikling tutorial na ito. So, kung nagustuhan ninyo yung video, pakiclick naman yung like button at mag-subscribe na rin kayo para sa iba pang tutorial na kagaya nito. Yun lang. Maraming salamat.